Magandang hapon mga katropa. Muli niyo po kaming samahan sa isa na namang kwentong pag-ibig ng punong-puno ng aral at pagmamahala. Ito ang Dear Mommy Sugar. Mommy Sugar. Mommy Sugar. Dear Mommy Sugar, ako po si Kiara, isa akong sekretarya sa isang kilalang kumpanya. 10 years na po ako sa trabaho, DJ. Noong unang mga taon ko, aaminin ko, sobrang nahirapan ako. Pero ngayon, kampante akong sabihin na kahit nakapikit pa ako, magagawa ko ang trabaho ko, DJ. Malaki yung pasasalamat ko sa kumpanya Mommy Sugar. Dahil sa loob ng 10 taon, binuhos ko ang lahat ng makakaya ko para sa kumpanya. Sobrang laki ng pinagbago ko, DJ. Mula sa pananamit ko, pananalita ko, at pati na rin ang buong pagkatao ko. At ngayon, handa na ako, Mommy Sugar. Handa na akong mag-resign. Guys, andyan na siya. Ano? Andyan na siya? Nako, paparating na ang demonyo. Hello, please leave a message after the tone. Ano ba yan? Bakit di ka sumasagot? Ano? Papasok ba si Ma'am Kiara? Ito na nga, tinatawagan na. Akala ko late na naman ako. Good morning po, sir. Magandang umaga po, sir. Good morning, po, sir. Good morning. Shara, Kiara, tawag ka ni sir. Good morning po, sir. ayos na ba yung pinapafile ko sa yung mga documents kagabi? Yes po, sir. Okay na po, sir. Nasa desk yun na po lahat, sir. Good. Grabe talaga siya. Demonyo talaga siya. Hoy, hoy, hoy. Back to work na. Good morning po, Mr. Katigbak. Eto na po pala yung itinerary niyo para sa business trip ninyo ni Mr. Lee sa Korea sa December. At ito naman po yung minutes of the meeting kanina sa planning team. And ito na rin po yung mga business proposals galing po kay Manager Ong. Sige. Salamat, Shara. And ito na rin po pala yung resignation letter ko po, sir. Ano? Magre-resign ka na? Opo, sir. Sigurado ka ba? Pag-isipan mo na muna, Shara. Sigurado na po ako, sir. Okay. Paki-announce na rin na nangangailangan tayo ng kapalit mo. Okay, sir. Resign? OA ka. Ay, sorry. Oo nga. Magre-resign na daw siya. Tingin mo, ano kayang dahilan? Alam mo, kahit sino naman walang makakatagal sa ugali mo. Demonyo kayang tawag sa'yo ng mga empleyado dito. Anong sabi mo? Ang sabi ko, bakit kasi hindi mo muna tanungin si Shara kung anong dahilan? Kasi sigurado may dahilan siya. Tsaka ang tagal na rin niyang sekretarya mo. 10 taon na siya dito. Para sampa. Mukhang desidido naman na siya. Oh, bakit ka ngayon malungkot? Ako? Malungkot? Bakit naman ako magiging malungkot? 20 years na tayong magkaibigan, Mr. Sander Katigbak. Obvious ka, Mr. Katigbak. Hoy, Manager Manalo, ako ang vice chairman mo. Baka nakakalimutan mo. Kami ang may-ari ng kumpanyang ito. Kita mo na? Sabi ko na. May gusto ka sa sekretarya mo, no? Ako? May gusto kay Shara? Yee? Ikaw ah? Kailan ka pa naging tao? Demonyo ka sa pagkakaalam ko eh. Ay, iba talaga nagagawa ng love sa buhay ng tao.
From demonyo to may puso. Ay, kita mo na? Hindi ka nakaimik, no? Ay, diyan masisirang buhay mo, Mr. Katigbak. Maniwala ka sa akin, promise. Bakit? Na-inlove ka na rin ba? Tinatanong pa ba yun? Mga babae ang lumalandi sa akin, no? May tao palang nagkakagusto sa matching. Alam mo, karma mo yan. Dahil ang sama ng ugali mo. Ano sabi mo? Para kay Kiara! Good luck sa bago niyang career. Alam nyo, mamimiss ko kayo. Kami rin, Ma'am Kiara. Wala nang magko-comfort sa amin pag umatake na naman yung demonyo. Sinabi mo pa. Kung hindi lang din ako gipit, matagal na rin ako nag-resign. Kung wala lang din akong pinapaaral ng mga kapatid ko, siguro, nag-resign na din ako. Pero alam mo, Ma'am Kiara, bukod tanging ikaw lang ang nagtsatsaga dyan kay Mr. Katigbak. Imagine, 10 years ka na sa kumpanya. Oo nga, Ma'am Kiara. Ano pa kasing dahilan mo? Napagtapos ko na kasi yung mga kapatid ko. Tsaka, bayad ko na rin ang mga utang ni Papa. Kaya ngayon, gusto ko namang gawin yung gusto ko. Ano ba kasing gusto mong gawin, Ma'am Kiara? Secret! Hay, ano ba yan? Siguro, mag-aasawa ka na, no? Tama. Hala, mag-aasawa na si Ma'am Kiara? Sige na, kumain na nga tayo. Ha? Talaga? Mag-aasawa na si Ma'am Shara? Kaya pala magre-resign na siya. Kasi nga mag-aasawa na siya. Hindi kaya buntis na siya? Good morning po, Good morning po, sir. Sinong buntis? Si Ma'am Shara daw po, sir. Kaya daw po siya magre-resign. Hala ka? Ikaw naman? Hindi naman totoo yun. Wala naman tayong pruweba. Chismis lang naman siguro yun. Ikaw din naman, nakikichismis ka, no? Good morning po, Mr. Katigbak. Good morning po, sir. Nako, parang galit na naman siya. Good morning po, Sir Katigbak. Umaatake na naman yung demonyo. Good morning po, sir. Shara, in my office. Now, mag-usap tayo. Yes po. Sir, may problema po ba? Totoo ba? Sir, ang alin po? Bakit ka ba kasi magre-resign? Mataas naman ako magpasahod. Maayos ka naman dito, di ba? Sir? Totoo ba? Mag-aasawa ka na? Totoo ba? Buntis ka? Buntis? Naku, hindi po, sir. Hindi ka buntis? Ano? Mag-aasawa ka na? Alam niyo po kasi, sir, tumatanda na rin po ako. Kaya, siguro... Papakasalan kita. Ano? Ibig ko sabihin, edi magpakasal ka. Ha? Sir, ang ibig ko pong sabihin, tumatanda na po ako. At gusto ko namang gawin kung ano yung magpapasaya sa akin. Hindi po ako mag-aasawa. At hindi rin po ako buntis. Ano ba kasing magpapasaya sa'yo, Shara? Hindi ko rin po alam, sir. Basta, gusto ko na muna magpahinga, sir. Napapagod ka na ba sa trabaho mo? Siguro. Ganun na nga, sir. Napapagod ka na ba sa akin, Shara? Sobrang sama na ba ng ugali ko? Alam ko, walang kahit na sino makakaintindi sa ugali ko at makakatagal sa ugali ko. Maliban sa'yo. Siguro nga,
Sa loob ng 10 years mo dito sa kumpanya namin, napagod ka na. Hindi na ba magbabago ang isip mo? Sir? Bakit? Nakakapanigbago lang po kasi hindi po kayo ganyan. Bakit? Hindi ba pwede magbago? Hindi naman po, sir. Gusto mo bang magpahinga? Sige, umuwi ka na muna. Naku, okay lang po ako, sir. Sige na. Ako nang bahala. Sandali. Hello, team. Hello, sir. Umuwi na muna kayo ngayon at magpahinga. Bukas na lang kayo pumasok. Okay? Ha? May lagnat ba siya? Hindi kaya kinukulam si sir? Thank you po. Sir, ang dami pa po natin kailangan tapusin. Sige na, Shara. Magpahinga ka na. Salamat po, sir. Sir? Bakit? Anong ginagawa mo dito sa apartment ko? Di ba pinauwi mo na kami? May papagawa ka na naman ba? Teka, ako ang boss dito ah. Bakit ganyan ka magtanong? Ano ba kasing ginagawa mo dito? Gusto ko lang tanungin kung anong schedule ko bukas. Ngayon? Dito? Oo. Bakit? Hindi ba pwede? Tsaka, to. Para sa'yo. Ano to? Grabe. Ang dami naman ito. Sabi mo kasi, mahilig na kumain ng mga tinapay, kaya, ayan, binili ko lahat ng tinapay sa supermarket kanina. Maubos ko kaya to? Ay. Ito po ang schedule niyo bukas, sir. May business lunch po kayo bukas with President Chua. Kasama rin po ninyo dito ang iba pang personal ng Unilever Corporation. Okay. Sige, thank you. Pumasok ka na bukas, okay? Opo, sir. Sige po. Bye. Hindi man lang siya nagpasalamat. Minsan na nga lang maging mabait. Aabusuhin ka pa. Hay. Tsaka, nakapag-bonding pa kami ng bebe love ko kahapon. Sana laging ganyan ng demonyo, no? Pansin ko parang ang bait ngayon ni sir, no? Good morning, Ma'am Kiara. Kamusta tulog mo, ma'am? Ayun. Sobrang sarap. Alam nyo, kung palaging ganito si sir, hindi na rin siguro ako magre-resign. Ikaw ba, Ma'am Kiara? Tuloy ka pa ba? Oo naman, no? Excited na nga ako eh. Good morning, team. Ano? Kumusta ang pahinga ninyo kahapon? Sobrang okay, sir. Salamat po sa inyo, sir. Mabuti naman kung ganon. Sige na. Back to work na. Wait. Shara? My coffee, please. In my office. Sure po, sir. Iba na talaga si sir, no? Siguro, nagpakita sa kanya si Lord, kaya ayan, bigla siyang natauhan. Oh, di kaya may malubha siyang sakit at mamamatay na siya. Kayo talaga. Pero lately, alam nyo ba napapansin ko? Palaging hinahanap-hanap sa akin ni Sir si Ma'am Kiara. Alam nyo ba tinatanong niya nung isang araw kung anong paboritong pagkain ni Ma'am Kiara? Ano? Sinasabi ko na nga ba? May relasyon silang dalawa? Excuse me, team. Marcus? Tapos na ba yung mga pina-encode ko sa yung business proposals? Ready to print na po, ma'am. Thank you. Good morning, Mr. Katigbak. Ito na po pala yung Capino Macchiato, 2 pumps of sugar, extra hot. And narito na rin po yung schedule po ninyo para sa groundbreaking ng Katigbak Tower sa Quezon City ngayong 10 a.m. Sir? May problema po ba? Bakit po kayo nakatitig sa akin? Wala naman. Sige po, sir. Wait.
Shara, Sir? Shara, bakit ka magre-resign? Sir? Shara, 10 years na kitang sekretarya. 10 years na tayong magkakilala. 10 years na kitang gusto. Sir, ano pong sinasabi ninyo? Shara, pasensya ka na kung masyado kita naabala. Alam ko, sobra kita naabala. Minsan, kahit hindi nasakop ng trabaho mo, pinapagawa ko pa rin sa'yo. Kahit madaling araw, tinatawagan pa rin kita at pinagtatrabaho. Thank you sa lahat, Shara. Sana, noon ko pa sinabi sa iyo ang totoong nararamdaman ko. Sa totoo lang, ito yung unang pagkakataon na nagtapat ako sa isang babae ng nararamdaman ko. Sir, may lagnat po ba kayo? Shara, seryoso ako. Sa loob ng 10 taon mo dito sa kumpanya, pinaramdam mo sa akin na hindi ako mag-isa. Lagi ka nasa tabi ko. At unti-unti, hindi ko na rin namamalayan. Hindi lang pala kita kailangan. Mahalaga ka sa akin, Shara. Gusto kita, Shara. Kung aalis ka, paano na ako? Alam mo naman siguro na walang tatagal sa ugali ko. Kaya hindi ko na talaga alam ang gagawin ko kung wala ka, Shara. Sir... Anong nakakatawa? Kayo naman, sir. Grabe kayo mag-prank. Sobrang galing, ah. Ha? Hindi na magbabago ang isip ko, sir. Excited na nga ako, eh. Seryoso ako, Shara. Sige, sir, ha. Attend lang ako ng meeting sa planning team ngayon. Anong nakakatawa? Wala naman. Actually, nakakahiyak nga ang ginawa mo eh. Biruin mo yun, seryoso kang umamin sa kanya tapos tinawanan ka lang. Ano bang gagawin ko? Bakit hindi siya naniniwala sa mga sinabi ko? Sino ba kasing maniniwala sa'yo? Sa loob ng 10 taon, ginawa mo siyang hayop. Kahit madaling araw, pinagtatrabaho mo siya na wala siyang matinong leave. Dahil lagi mo pa rin siyang tinatawagan. Namimiss ko nga siya. Oo, malaki ang sahod niya. Pero tao siya, Sander. Hindi siya robot. Napapagod din siya. Napagod siya sa'yo. Hindi naman siya nagsabi na hindi niya kaya. Hay nako, yan ang mali sa'yo. Ano? Makinig ka, Mr. Sander Katigbak. Vice Chairman ng Katigbak Corporation. Anak ng chairman at may-ari ng kumpanya. Alam mo, kahit 1 milyon pang pinapasahod mo sa kanya araw-araw, dapat ituring mo pa rin siyang tao. Kasi tao siya, Sander. Tsaka akala ko ba gusto mo siya? Bakit ganun ang trato mo sa kanya? Lagi mo siyang pinahihirapan. Gusto ko lang maging perfect siya. Ayun na nga ba ang sinasabi ko? Sander, walang perfect. Walang taong perfect. Walang bagay na perfect. Ako? Perfect? Yun lang. Ngayon alam ko na kung bakit ayaw sa'yo ni Shara. Dahil perfect ako? Hindi. Dahil ang yabang mo. Anong sabi mo? Ang yabang mo. Ang yabang mo. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Oh, halika nga dito. Sandali lang. Sandali. Joke lang. Joke lang naman yun. Ayan. Bango. Grabe. Namiss ko to. Ay. Ayos. Nakakainis talaga. Tumatawag na naman siya. Nakakainis trabaho na naman. Hello, sir. Shara, nasan ka? Dito lang sa apartment ko.
Pwede ba kita makausap? Mhm. Sure po, sir. Sige po, pupuntahan ko po kayo ngayon. Pasenda lang po ako ng exact location, sir. Nasa malapit lang ako. Saan po, sir? Buksan mo ang pinto. Ha? Hi. Good evening. Mukhang ang bango nung niluluto mo ha. Sandali, sir. Dito na ako magdi-dinner ha. Wow. Mukhang masarap nga. Ay, nakakainis. Ano ba itong niluluto mo? Adobong manok lang yan, sir. Wow. Ha? Ngayon lang ba kayo nakakita nito, sir? Sa totoo lang? Oo. Usually kasi, nakahain na lahat ng pagkain sa bahay na niluto ng chef ko. Kaya pala. Nakakatuwa. Ganyan pala yan. Ang sarap pala nito. Ha? Di ba may personal chef ka? Mas di hamak na mas masarap yun. Kesa sa luto ko. Alam mo, minsan, hindi naman yung nagluto o nagpapasarap ng pagkain, kundi yung halaga mismo ng taong nagluto sa'yo. Yun ang nagbibigay sa'yo ng mas masarap na panlasa. Tulad mo, mahalaga ka sa akin, kaya lalong sumarap ang panlasa ko. Sarap. Ay, ang sarap. Alam mo ba, ngayon lang ako nabusog ng ganito. Usually, lagi akong aware sa kinakain ko. Pero ngayon, grabe, naparami ako ng kanin. Ang galing mo palang magluto. Siya nga pala, sir. Gabi na. Umuwi na po kayo. Oo nga. Inaantok na nga ako. Saan ang kama mo dito? Ano? Magbabayad na lang ako. Ano to? Hotel? Dito pala ang kama mo. Ano? Hoy, Mr. Katigbak! Umuwi ka na nga! Hindi ka pwede dito. Ang liit-liit na nga lang ng apartment ko, makikisiksik ka pa dito sa akin? Ay, ano ba yan? Saan ako hihiga nito? Sir? Dito ka sa tabi ko. Shara ko. Sir, nasa isang kama lang tayo. Tapos, yakap mo pa ako. Ayaw mo ba nun? Para tayo mag-asawa. Mrs. Katigbak. Bagay. Sir? Huwag ka na magreklamo dyan. Share ako. Tulog ka na ba? Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Hindi ko talaga kaya na wala ka, Shara. Gustong-gusto talaga kita. At tanga ko lang talaga dahil inantay ko pa talaga mangyari lahat ng to. Inantay ko pang mag-resign ka para ma-realize ko kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Pasensya na rin po kayo, sir, Kasi may mga bagay akong gustong gawin. Pakakasalan na kita, okay? Ano? Hindi pwede yun, sir. Ligawan mo muna ako. Ano? Ang dami kong pera, Shara. Secured ka na sa akin. May pagmamalaki mo ko. Ano pang kailangan kong patunayan? Yan nga mismo ang dahilan, sir. Hello? Hello? Sander, nasan ka ba? Nandito si Chairman Katigbak. Nandito ang daddy mo. Galit na galit. Ha? Ano bang nangyayari dito, Manager Manalo? Nasaan na ba si Sander? Pasensya na po, Chairman. Papunta na po siya.
Anong nangyayari? Si Daddy. Dumating na siya. Mauna na ako, Shara. Sige, ingat ka. Susunod ako. Sander, saan ka ba kasi nagpunta? Kanina ka pa niya inaantay. Mukhang may problema tayo. Sige. Salamat. Ako na bahala. Dad! Sander! Dad! Dumating na po pala kayo. Wala kayo sa schedule ko ngayon. Schedule? Alexander, kailangan ko pa ba ng appointment para makita ko kung paano mo winawasak ang kumpanyang binuo ko? I don't understand, Dad. Ang Katigbak Group ay nasa pinakamataas na market value nito ngayon. Paano ko winawasak ang kumpanya? Nakarating sa akin ang balita mula sa board na nag-file ng resignation si Kiara Valdez. At ano itong naririnig kong pinababayaan mo ang pirma sa Cebu Project dahil abala ka sa paghahabol sa kanya? I am not chasing her, Dad. I am just restructuring her contract. She is a vital asset to this office. Vital asset? 10 taon, Alexander. 10 taon mong sinabing ikaw ang utak ng kumpanyang ito. Sinabi mo sa akin na kaya mong patakbuhin ang Katigbak Group nang mag-isa dahil perfect ka. Pero isang sekretarya lang magre-resign, nagkakagulo na ang opisina mo. Ni hindi mo mahanap ang sarili mong mga dokumento. Dad, personal na desisyon ni Shara to. Inaayos ko naman ang transition period. May akala ko ba matatag ka? Akala ko ba ikaw ang pinakamagaling sa mga kapatid mo? Pero ngayon nakikita ko ang buong tagumpay mo ay nakasandal lang pala sa isang Kiara Valdez na sekretarya mo. Kung wala siya, mahina ka. Excuse me po. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Narito po ang tsaan ninyo. Narinig kong tungkol sa resignation mo. At bilang chairman, tinatanggap ko ito. Deserve mo magpahinga pagkatapos ng 10 taong pag-aalaga sa isang bata na nagpanggap na CEO. Ayusin mo ang sarili mo, Alexander. Kung hindi mo kayang patakbuhin ang opisina mo nang walang sekretarya, baka oras na para palitan kita sa pwesto mo. Sir, mag-uumaga na po. Hindi pa po ba kayo uuwi? Eto. Ano po ito, sir? Yan ang aprobadong clearance mo. At ang business permit. Pati na rin ang financial grant para sa cafe na gusto mong itayo. Consider it a parting gift from the Katigbak Group at mula sa akin. Sir, hindi ko po ito pwedeng tanggapin. Masyadong malaki ito. 9 na taon mo akong binuhat. Tama si Dad. Nung una, akala ko palagi ka nasa likod ko para saluhin ako kapag nadarapa ako. Patawad kung naging madamot ako sa oras mo. Naisip ko rin, hindi kita pwedeng piliting maging girlfriend ko kung ang dahilan ko lang ay para hindi ka umalis sa tabi ko bilang sekretarya. I want to clear things out. Kaya simula bukas, malaya ka na. Paano po kayo rito? Ang mga schedule nyo? Ang mga pirma sa Cebu Project? Nag-hire na si Manager Manalo ng 3 bagong secretaries para sa akin. Don't worry. Mukhang kaya naman nila akong tiisin. Pero walang makakapalit sa'yo. Sa totoo lang, sir, akong nahihiya sa inyo kasi sa lahat ng aplikante noon, ako lang ang bukod tanging walang experience. At ako lang ang high school graduate. Pero naniwala pa rin kayo sa akin at tinanggap niyo ako. Ngayon, sobrang nagpapasalamat ako dahil
Ang dami kong natutunan sa trabahong ito. Kaya, Mr. Alexander Katigbak, binabawi ko na po ang resignation ko. Sa totoo lang po, wala na akong kumpanya mahahanap pang ganito. Sobrang bait mo sa akin. Binayaran mo ang mga utang ng papa ko. Binigyan mo ako ng sasakyan. At ikaw pa nagbabayad sa apartment ko. Kaya, worth it din lahat, sir. Sigurado ka na ba, Shara? Hindi ko alam kung anong magiging reaction ko. Pero masaya ako, Shara. Kasi alam ko makakasama kita palagi. Shara, pag-isipan mo muna. Take your time. Sigurado na po ako, sir. Tsaka, sigurado ako, walang makakati sa ugali mo. Salamat, Shara. Salamat. Ngayon, mas handa na ako, Mommy Sugar. Hindi para mag-resign, kundi para tapusin at iwan ang lahat ng takot sa puso ko. Handa na akong harapin ng buong tapang at lahat ng hamon sa aking buhay. Sa loob ng 10 taon ko sa kumpanya, Mommy Sugar, sobrang tagal kong hinanap ang kaligayahan at akala ko hinahanap ito. Ang tunay palang kaligayahan, minsan nasa harap mo na, nasa tabi mo na, at minsan nasa iyo lang pala. Ang trabaho ko pala, Mommy Sugar, ang kaligayahan ko. Kaya din siguro ako tumagal dahil alam ng puso ko na ito talaga ang kaligayahan ko. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Mommy Sugar. Lubos sa gumagalang, Kiara. Mga katropa, ang tunay na kaligayahan ay hindi hinahanap. Dahil hindi naman ito nawawala. Ang kaligayahan ay lagi lang nandyan. Minsan, nasa iyo lamang kung paano at kailan mo ito gustong yakapin. Dahil ang totoo, ang kaligayahan ang tunay na naghihintay sa atin. Hinihintay tayo kung kailan natin ito yayakapin at pipiliin. Ito ang Dear Mommy Sugar. Pasalamatan po natin ang mga boses sa likod ng ating makabuluhang kwento ngayong hapon na ito. Katropang JV Viola bilang Mr. Katigbak. Katropang DJ Barbecue bilang Kiara. Katropang Rick Ashley Martina bilang Manager Manalo. Katropang Edmore Ganigana bilang Mr. Chairman. Katropang Jessie Pascual bilang empleyado ng Katigbak Group. Katropang Intern Jerry Justin Etang bilang Marcus. Katropang Intern Jerilyn Suarez bilang Marga. Katropang Intern Gavi Machas bilang Adria. Katropang Intern Susain Castello bilang Irish. At ang inyong lingkod, Katropang DJ Mommy Sugar bilang tagapagsalisay. Pasalamatan din po natin ang mga taong nagbuhos ng talento at puso upang maisakatuparan ang produksyong ito. Katropang JV Viola ang ating audio editor at Katropang DJ Barbecue ang ating scriptwriter. Ang kwentong ito ay hatid po sa atin ng Gestalt Incorporated, XFM Philippines at ng 104.9 XFM Santiago.